Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi po, Father. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang linggo ng Pentecostes. 50 araw pagkatapos ng linggo ng muling pagkabuhay. At mahalaga ang pagdiriwang na ito sapagkat mismong ang ating Panginoon na muling nabuhay ay sinabi sa mga alagad, "Magpunta kayo doon sa Galilea, antayin ninyo ako doon sapagkat ipapadala sa inyo ng Ama ang patnubay. Sa aking pagbabalik sa Ama, isusugo niya sa inyo ang patnubay, ang Espiritu Santo na magiging kasama ninyo sa inyong gawain, sa inyong misyon." At tama ang ating Panginoon. Matapos na siya'y umakyat sa langit, ito ang pagdiriwang na ginagawa ngayon ng simbahan. Ang pagninilay, ang pagdiriwang sa nangyaring pagpapadala ng Ama sa Espiritu Santo. At iba't iba ang pamamaraan ng pagdating ng Espiritu Santo. Sa linggo ng Pentecostes, nabasa natin sa unang pagbasa kung papaanong ang pagdating ng Espiritu Santo ay sa pamamagitan ng hangin. At matapos noon, ang mga alagad ay basta na lamang nagsalita ng iba't ibang wika na kahit iba-iba ang wika na kanilang sinasabi, nagkakaintindihan sila. Biyaya, kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sabi nga sa ikalawang pagbasa, magkakaiba ng kaloob, pero iisang Diyos ang nagbibigay ng kaloob. Magkakaiba ng uri ng gawain, pero iisang Diyos ang pinaglilingkuran. Magkakaiba ng tinanggap na biyaya mula sa Diyos, pero ang biyayang iyan ay nagmula lamang sa iisang Diyos. Ang biyaya ng Espiritu Santo ay biyaya na kung saan pinag-iisa ang lahat. Nararanasan ang kapangyarihan at ang bunga ng Espiritu Santo kung saan mayroong pagkakaisa. At ito yung nangyari sa naging karanasan ng mga alagad at kasama nila ang ating mahal na inang si Maria. Habang sila ay nagkakatipon doon sa tinatawag na upper room, bigla na lamang dumating ang Espiritu Santo at nawala yung takot sa kanilang mga puso. Kasi sa totoo, matapos na si Jesus ay bumalik sa Ama at nandoroon ang mga alagad kasama si Maria sa upper room na tinatawag, meron silang nararamdamang takot. Wala na si Jesus, baka dakpin tayo ng mga Hudyo, baka tayo ang isunod na hulihin, patayin pagkatapos ni Jesus. Kaya magkahalong takot, pangamba at pag-aalala ang nararamdaman ng mga alagad. Pero sa pagdating ng Espiritu Santo, inalis niya, pinawi niya ang takot na pumabalot sa mga alagad. Ang takot ay napalitan ng tapang, ng lakas ng loob, ng sigasig para ipahayag ang mabuting balita. At ito ay napakagandang pagkakataon para sa mga alagad upang sila sa pamamagitan ng pagkapuspos ng Espiritu Santo ay hindi na magtago
hindi na matakot, hindi na mag-alinlangan, kundi buong tapang na lumabas ng silid na yon at pumunta sa bawat panig at sulok ng daigdig at ipahayag ang mabuting balita. Kapangyarihan ng Espiritu Santo. Pinag-iisa ang komunidad, pinalalakas at pinatatatag ang komunidad upang sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagiging matatag, tunay na maipahayag ang mabuting balita at maibahagi ito sa lahat. At nangyari na matapos nilang tanggapin ang Espiritu Santo, sila'y nagpunta sa iba't ibang lugar at buong tapang na ipinahayag ang mabuting balita. At ang presensya na ito ng Espiritu Santo ay nagpapatuloy na umiiral hanggang ngayon sa ating panahon. Ang simbahan sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ay patuloy na nagpapahayag ng mabuting balita kahit na sa harap ng matinding panganib para sa kanyang mga nasasakupan. Ang simbahan may responsibilidad na magsalita ng katotohanan sapagkat ito ang misyon na tinanggap niya sa ating Panginoon. At sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, kinakailangan niya itong ipahayag ng buong katotohanan, ng buong tapang, ng buong paninindigan. Mga kapatid, alam natin kung ano ang nangyayari sa ating lipunan ngayon. Ang umiiral ay para bang hindi na katotohanan na nagmumula sa turo at aral ng ating Panginoon. Ang para bang nangingibabaw at namamayani ay kasinungalingan, kawalang katarungan, kawalang katotohanan. Mananahimik ba ang simbahan? Mananahimik ba ang mga binyagan na sa binyag, sa kumpil, tumanggap ng Espiritu Santo? Mananahimik ba at magsasawalang kibo ang simbahan sa maling sistema na umiiral sa lipunan? Nakakatakot, mga kapatid, kapag ang simbahan ay nanahimik. Sapagkat ang ibig sabihin ng pananahimik ay pagsang-ayon sa hindi magandang sistemang umiiral sa lipunan. Kaya ang paanyaya ng kapistahan natin ngayon ng Pentecostes, sariwain natin sa ating mga puso ang bunga at biyayang tinanggap natin mula sa Espiritu Santo. Biyaya na nagbigay sa atin ng tapang, ng lakas, ng liwanag, ng katotohanan.
maging mga instrumento nawa tayo ng Diyos upang ipahayag ang magandang balita, ang tamang balita, ang magandang balita na ayon sa turo at aral ng ating Panginoon. At hindi po ito madali. Mas madali na manahimik, yung walang pakialam. Basta't ako, gagawin ko yung kung ano ang gusto kong gawin. Sila dyan, bahala sila. Kapag ganyan ang iiral sa ating kaisipan, para na rin nating sinabi, ako, hindi naman ako kabahagi ng simbahan. Hindi natin pwedeng sabihin yun sapagkat mababasa natin sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, bawat isa sa atin na nabinyagan ay bahagi, miyembro, kapamilya ng Diyos at bahagi ng iisang katawan ng Diyos. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, bahala kayo dyan. Hindi pwede. Sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. Hindi tayo pwedeng magbulag-bulagan o magbingi-bingihan o maging manhid sa kung ano ang nangyayari sa ating lipunan. Amen. O diba? Ang babait, ang tatahimik, hindi kumikibo. Nakakatakot kapag hindi na natin pinaiiral ang diwa, ang turo, ang aral ng ating Panginoon. Banal na Espiritu, hipuin mo po ang bawat isa sa amin. Liwanagan mo ang aming mga isipan. Baguhin mo ang mga puso naming pinatigas ng iba't ibang karanasan para isara namin ito sa tunay na nangyayari sa aming paligid. Buksan mo, Banal na Espiritu, ang aming buong pagkatao upang muli ang umiral, ang siyang mamayani ay ang katotohanan mula sa iyo. Banal na Espiritu Santo, halina, kinakailangan ka namin. Amen.